Solomon dito sa Ophir, dito na sila nag-migrate. Dito na sila nag-start ng kanilang family. So meaning to say, yung mga tao na yun na nag-stay dito, yun yung mga nag-raise. Mapapansin nyo sa history, mayroon nagkiklaim na kanila daw ang Pilipinas. Nalimutan ko kung anong apelyido yun. Pero originally, mayroon tayong anong tawag nito? Lahi, di ba? Yung hindi Muslim. Pero kay ang tawag nito, kay Lapu-Lapu. Okay? Pero kay Lapu-Lapu. Yeah, si Magellan, si Magellan ay may Spaniard siya. Okay, Lapu-Lapu. Na doon yung naiwan dito na galing sa mga manggagawa ni Solomon, nag-migrate na sila rito at nagkaroon ng mixture sa atin. Originally, kung isi-search nyo sa YouTube o sa internet, ang original, ang native ng Jew, kawig natin. Kung nyo yan. Okay? So, ibig sabihin, yung mga manggagawa ni Solomon na iwan dito, nagkaroon ng mixture. Okay? So anong tawag nito? Nalahian ang Asian ng half-blood. Kung mapapansin nyo, lahat ng ginagawa ng mga Israel na tinuro ni Lord, yun ang sinusunod natin. Why? Because we were educated before pa, bago dumating ang mga Spaniard dito. Okay? Kanya nga lang, okay? I'm talking about the history dito, no? Okay? Ang tinutukoy ko, hindi ganyan ang muka, yun ang sabi ko, ano? Ganyan ang muka ng mga Jew. Yung katulad natin. Ganyan ang mga muka ng original Jew. Hindi sila matatangkad. I'm not talking about tayo ay Jew. Okay? We might be half-blood Jew, but we are talking about not originally a Jew. Nag-gets mo, anak ko, yeah. So, ang point ko dito ay hindi crossbreed tayo, crossbreed. Crossbreed. Okay, ang original kasi ng muka ng mga Jew ay hindi yung mga matatangkad. Hindi yung kamukha natin. Okay? Kamukha natin. Tandaan nyo, ang noong pinersecute ni Hitler ang mga Jew, mayroong nag-escape at pumunta dito sa Pilipinas. Tinanggap ng Pilipinas yun. Actually, mayroon pa yata sa Palawan Doon pinag-stay. Meron pa yata mga Jew doon na nasa Palawan. I forgot the history kasi ikinover yan ni GC Casuho ng mga Jew na tumakbo. Doon sila sa Palawan pasok sa Pilipinas at ikinukup sila ng Pilipinas. So, meaning to say, tignan mo si Gordon. Half Jew si Gordon. Okay? And the other people, di lang nila sinasabi that they are half Jew. Pilipino yung mga yan. Okay? You might have the blood of the Jew. Half Jew. Ganon. Pero ang talaga original na itsura ng mga Jew ay katulad natin. Ganyan ang itsura. Pero hindi tayo yon. I'm talking about the original. I-research nyo. Para yung mga Israelita na matatangkad na ngayon, mga naano na rin yan. Kasi kung saan silang lupa pumunta kung saan sila nakikipag-cross marriage. Kaya tumangkad sila. Okay? Pero originally, ay maliliit. Kaya tignan nyo, naglaban si Goliath at saka yung mga Israelita. Ang liliit na mga Israelita, di ba? Okay. Yes, Goliath giant. Pero kumpara doon sa height ng mga Jew kay Goliath, ang liliit ng mga Israelita. Si Saul lang ang matangkad sa kanila. And the rest, pare-pares ang lahi. Ay ng height. Okay? So, kung titingnan natin, ang original na itsura ng Jew ay katulad natin. But I'm not saying that we are Jew. We might
Pero naniniwala ako dito na na-educate tayo ng ginagawa ng mga Jew. Una, yung pagtutuli. Tayo lang ng mga Asian o lalo na Pilipino na hindi pwedeng magpinata ang isang batang lalaki nang hindi nagpatuli. Correct? Pero sa mga lahi ng mga puti, ay hindi uso sa kanilang tuli. Why? Hindi naman nila natutunan yun. Hindi naman in-educate sa kanila yun. Pero sa atin, na-educate tayo nito. Meaning to say, yung mga Jew na yun ay napunta rito sa Pilipinas at dito na sila nag-start ng kanilang family. So, malay mo, di ba? Ikaw, isa ka sa nahaluan ng blood ng Jew, maghanda-handa ka na dahil pag nagtawag ang Israel, lahat ng Jew, half blood Jew, kailangan mo pumunta sa Israel for battle, the real battle. Kahit talagang pupunta ka, kaya yun. Okay? Hindi natin kasi alam minsan tinitignan nila sa apelyedo. Hindi naman mukhang Hebrew yung apelyedo ko sa inyo, baka mukhang Hebrew yung apelyedo nyo. Yung kay anak ko rin anong mukhang apelyedo yung apelyedo mo? Yung apelyedo ni yung apelyedo ni Brother Arnold, ni anak Arnold ay parang Espanyol yan Alcedo. Alcedo ba yon? Oh. Aquino. Ayan, yan mga Espanyol yan. Aquino, di ba? Ano pa ba? Quinto. Ayan, mga Espanyol yan. Anak Wek. O, di ba? Akin din tayo. Sa tatay ko po, Espanyol. Espanyol. Half-breed Espanyol na sila. So tayo ay half. Okay, ibig sabihin, mixture. Parang gano'n. Nagets mo? Nagets niyo po? Anak Weng? I'm talking about the original na anyo ng mga Jew ay katulad natin. I'm not talking about we are Jew. Malay natin, we praise God, di ba? Ganyan po, pag mag-research kayo sa internet, the original na itsura at height ng mga Jew tulad natin. Now, okay ba yon, anak Weng? Yes, tayo. Malina po. We are part of the Asian because of the facial appearance natin. Magkakamukha tayo. Lalo na ang Thailand, pag hindi nagsalita yung Thailand, akala mo Pilipino. Yung Pilipino naman, pag hindi nagsalita, akala mo Thailander. Si Vietnam tayo. Pati Vietnam. Huwag lang magsalita ang Vietnam, parang ibon. Grabe na, nakasama ko ang Vietnamese dun sa Korea. Ang ingay, parang ibon kung magkwentuhan. Parang ibon, walang tigil. Nako, mas tontang Christian lang pag-uusapan. Sila na the best. Okay. So, God has put in order by giving His instructions. Ano yun? Una, verse 4, sabi ng Panginoon, you yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagles. Napakaganda yung elaboration ni Lord, yung ginawa ni Lord sa mga Israel from Egypt. Ano yun? He used a symbolical. Bakit symbolical? Sinimbolo niya yung sarili niya na isang agila na inahin. Okay, sabi niya, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Ayan. So, symbolical yan. Okay? Now, if you obey me fully and keep my covenant, may covenant na ba sila? Tanong ko, bakit? May covenant na ba sila? Hello? Wala pa. Hindi pa nabigay yung 10 commandments dyan. Oo. Pero, may covenant na ba sila? Wala pa, di ba? Wala pa. Yung direct covenant from God to the Israelite people. Okay?
Then out of all nations, you will be my treasure possessions. Napakaganda. May condition si Lord. Okay? Although the whole earth is mine. Lahat ng bansa, akin yan. Bansa ko yan. Pero bakit sinabi ni Lord that you will be my treasure possession? Pinapahiwatig ni Lord that I have chosen you. Ipinapaunawa ni Lord na sa dinami-daming bansa, tingnan niyo ang Egypt, okay, namatay sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kayo ang aking pinili. Yun ang gustong ipahiwatig ni Lord sa kanila. Although the whole earth is mine. Verse 6, you will be for me a kingdom of priests. Pinapaliwanag ni Lord yung chosen, yung pagpili ng Diyos sa mga Israel. Okay? Ano sabi ni Lord? You will be for me a kingdom of priests. Wow, what a privilege yun. Okay? Hindi nyo man napapansin, okay, sa bawat pamilya nyo, sa bawat from your ancestors down to you and to your children, ano ang napapansin nyong nagiging outcome ng family? Hindi ba napansin nyo may mga family of pastors, family of musicians, family of politicians, family of leaders? May napansin ba kayong ganon? Opo, Kataw. Father ko po, mga teacher. Sa nanay ko po, puro mga medical course. Tapos ikaw, na-inline ka doon. Opo, pharmacist po ako, Tay. Pharmacist. Gusto ko dati, maging, Corina Sanchez. Ayaw ni nanay kasi nga daw, wala daw nga po sa linya ng pamilya sa kabila. Media, journalist. Journalist. Ayaw po. Okay. Napansin niyo yung ganon? Napansin niyo sa family, kung ano yung tinahak, no? Lolo mo, teacher. Dapat ikaw maging teacher din. Tatay mo, teacher. Basta doon sa generation after generation, dapat mayroong tumatahak doon sa sinimulan ng mga ancestors. Okay? Ayan. Napapansin nyo yung mga iba na tumilis doon sa mga pangyayari doon ay yung iba nagtatagumpay pero yung iba sana sinunod ko na lang yung gusto ni mama. Ganon, di ba? Dito, sabi ng Panginoon, you will be for me, para sa akin, kayo ay magiging kaharian ng mga pari. Okay? Hindi pa nila maunawaan yun. Pero ang tinutukoy ni Lord dito is telling them His full plan for the nation of Israel. Kaharian, hindi pa nga sila buo, paano sila naging kingdom of priests. Hindi pa nga sila organized eh. Hindi pa nga nila alam na ang leader lang nila si Moses. Paano magkaroon ng priest? Si Aaron, na pinili ni Lord na makasama ni Moses. Pero tandaan niyo po, God has called Moses to be the priest. Alam niyo ba ang trabaho ng priest, spokesperson or mediator, spokesperson of people to God? Mediator yan. Ang prophet is the spokesperson of God to the people. Dalawa ho yan na tinawag ni Lord kay Moses. Tandaan nyo, si Moses nagsasabi kung ano ang sinasabi ng tao sa Diyos as a prophet, as a priest. Yun ang trabaho ng priest, mediator, but they are particularly spokesperson of people to God. Maliwanag po ba yon? Kaya tignan nyo yung mga pinagdaanan natin priest.
para patawarin ka ng Diyos. Ito ang gagawin mo. Okay? Manalangin ka ng 10 beses na ganito. Okay? Now, at the same time, he is a prophet. Paano natin malalaman that Moses is called by God as a prophet? Sabihin mo sa mga tao, sabi ng Diyos kay Moses. At kung ano yung sinabi ni Lord kay Moses, yun din ang sinasabi niya sa mga tao. A spokespersons of God to the people. Sabi ng Panginoon, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Tay, pag ganun, si Jonas din, naging prophet din siya. O prophet talaga. Si Jonah ay prophet si Jonah. Okay? But he is part of the minor prophet. Okay, he is considered as minor prophet. Ano ang basihan natin sa major prophet and minor prophet sa mga libro sa Bible? Diba, naalala niyo yung pinag-aralan natin? Kasi nakaalala. Yung mga nagagawang kababalaghan? Parang si Angela. Hindi ko like na. Okay? Okay, nakalimutan nyo na ka. Yung major prophet, they wrote, sumulat sila ng mahabang yugto ng libro. At mahabang history o story in the Bible. Okay? Yung minor prophet may iksi lang. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, pinakamahaba na yung chapter 6. Pero yung major prophet ay hanggang 50, hanggang 30. Mahaba ang kasulatan. Yun ang palatandaan na may minor and major prophet. Maiksi lang yung pag-record ng paggamit ni Lord sa kanila. Sorry to use the word paggamit, which is yun naman na talagang makikita natin sa Bible. Okay? They were called for a purpose. That's why God called them to be the prophet. Naintindihan natin? Maliwanag po ba? Okay. Katulad ni Malakay, chapter 1 to 3. Sino pa ba? Tingnan natin sa Bible. Okay? Okay. Si Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mika, Nahum, Habakuk, Sipanaya, Hagay, Sakaraya, Malakay. Yan ay mga minor prophets. Okay? But Isaiah, they are part of the major prophet. Okay? Si Jeremiah, part ng major prophet. Okay? Lamentation, Daniel, Yeah, Isaiah. mahahaba yan. Lamentation, hindi naman prophet. Lamentation ay sulat ni Sulat yan ni Solomon. Okay? Okay, now. Saan na ba tayo? Okay. These are the words you are to speak to the Israelites. Sabi ng Panginoon kay Moses. Verse 7, so Moses went back and summoned the elders of the people and said before them all the words the Lord had commanded him to speak. So, Moses is a prophet. He spoke to the people what the Lord wants him to speak, to say. Verse 8, the people all responded together, we will do everything the Lord has said. Yun ang response nila. So Moses brought their answer back to the Lord. O sinabi ni Lord, pagkatapos nung sumagot yung mga tao sa sinabi ng Panginoon through Moses, binalik din ni Moses, ito po ang sagot ng mga tao sa inyo as a priest, a mediator. So Moses, not just a leader, but as a prophet and a priest at the same time. The Lord said to Moses, I'm going to come to you in a dense cloud. So, to make the long story short, sabi niya, so that the people will hear me speaking
with you and will always put their trust in you. Anong purpose ni Lord po? Bakit bababa siya? God is holy. The reason why God has put a boundaries to the people because He doesn't want them to be pasaway. He put a boundaries para may off limits sila. Na kapag sila ay sumaway doon sa off limits, besides doon sa the glory of God, they will die. Ang gagawin ni Lord, ibinigay niya yung paghahatol sa mga tao. Kapag mayroon lumagpas doon sa boundary, mamamatay siya sa pamamagitan ng ano? Ng pagbato. Binigay niya sa tao yung paghahatol. Okay? Wow, ang sarap naman ng buhay ng mga tao, no? Kaya yung mga pinapanood yung pagpanood noon ng mga panahon noon, na yung mga tao kapag natagpuan ng na siya ay witch, ang ginagawa ng mga tao ng community of villagers ay hinuhuli siya, tinatali siya sa poste at sinusunog. Gayon. Okay? Dito, babatuin. Okay? And the Lord said to Moses, go to the people and to split them today and tomorrow. Ilang araw sila consecrate o set apart. Ang ibig sabihin ng consecration, set apart. Paano nasabi doon na ang consecration ay setting apart? Una, number one, have them wash their clothes. Ano yung off-limit sa kanila? Wala muna makikipagtalik sa kanilang asawa. Sinabi ba ng Panginoon sa kanila yan? Opo, Tay. Yes. Off limits. Okay? Consecration. Wala mo ng labing-labing. But they need to wash their clothes. Tanong, bakit naman pinaglalaban ni Lord sila ng damit? Harap lang sila kay Lord. Siyempre si Lord. Alam nyo, may ilong din ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Yung hayop, bakit kailangan sunugin yung hayop? Yung usok. Ang sabi noon, become a sweet aroma sa Panginoon. Yung usok, aangat sa langit. Amoy ni Lord yun. Ang ngayon, kapag hindi sila naghugas ng kanilang mga clothes, nangangamoy kasalanan. Flesh egg. Okay? Hindi nangangamoy bungang araw or nangangamoy araw. Bakit? Hindi naman sila nasikatan ng araw eh. Bakit? God has covered them with the wall of cloud by day. O nasaan dyan yung amoy araw dyan? Okay? Wala, di ba? Pero tinutukoy dito ni Lord, they need to consecrate themselves for 2 days. The day and the day of appointment, of the day of death, date with the Lord. Okay? So, wash their clothes and be ready by the 3rd day because on that day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of the law of all the people. Now, what is the purpose why God wants to speak directly to the people? Ano ang layunin ni Lord kung bakit kailangan nilang marinig na ang Diyos na nagligtas sa kanila ay nagsasalita? Tahimik, ano? Sabi dito, verse 9, ano sabi niya dyan? So that the people will hear me speaking with you and will always put their trust in you. Siguro kasi Matin- tayo, yung credibility para ma-prove ng mga tao na credible si Moses. Kaya kailangan talaga samahan siya ng Panginoon. Kasi di ba gano'n naman talagang nature natin mga tao. Pag wala tayong, lalo na pag mga hirap at wala kang kilalang medyo kilala sa lipunan, wala. Tsapwera ka. Tsaka pera ka. O sabihin na gawa mo lang yan, sinasabi mo. Oo. Oo. Pero ang maganda nito, tama, anak Weng, tama, Pastor Benji. Alam niyo, anak Benji, alam niyo, ang nakita
yan ng Diyos, susuportahan ka ni Lord kahit sa kamatayan. Hindi kanya hahayaan na lang na ipipersecute ng mga tao ng ganon-ganon na lang. Pangalawa, God make sure that His representative ni Lord ay insultuhin. Dahil pag ininsulto nila yon, iniinsulto na rin nila ang Diyos. Ganon kayo. God has chosen you, and the moment that you will be ordained, nandyan ang backer mo si Lord. Nandyan ang backer mo si God. Kung anong ginawa niya kay Moses, binaback-upan ni Lord si Moses. Kasi representative niya si Moses. Hindi na niya pwedeng i-representative si Aaron dahil si Aaron, pabago-bago ang kanyang desisyon. Ang mas lalo pinakikinggan ni Aaron ay yung tinig ng tao, hindi ang tinig ng Diyos. Unlike si Moses, ang kanyang pinaninindigan ay tinig ng Diyos. Napakaganda. If we apply it into our lives, tayo mga dinawag ng Panginoon, babak-apang ka ni Lord. Meaning to say, you have the heaven support sa buhay mo. I'm talking about authority. I'm talking about signs and wonders. Nagugulat ka na lang when you lay hands on the sick will be recovered. Samantalang nung ikaw na ordinaryong, halimbawa, nakikinig lang, umuupo sa church, yan, amen, praise the Lord, uwian na, pero ngayon, because God has chosen you, you have God at your back. Wala mang amen doon. Doon tayo lumalakas. Amen, Tay. Kasi mayroon tayong Diyos sa likod natin na bumabackup, na kapag pinersikut tayo, si God ang pinipersikut nila. Okay? Yun ang layunin ng Panginoon kung bakit siya bumaba. Baka tama yung iniisip nyo at iniisip ko rin, baka iisipin ng tao, minamanipula lang tayo ng tao ito eh. Wala naman talagang sinasabi niyang Diyos eh. Pero actually, pinatunayan na nila eh. Pinatunayan na nila ni Diyos ang kapangyarihan ng Diyos eh. Pero ayaw lang ni Lord na maalis na gagawin nila si Moses na Diyos. Yun na lang, in-stretch out yung baston, yung staff, nahati ang dagat, ay marami, Pilipino lang ang nandoon, isipin nila, may magic si Moses. May kapangyarihan si Moses. Diba? Kaya, ninais ni Lord na magsalita sa mga tao. Ngayon, ito ang maganda sa atin. When God used us to preach His word, while we are speaking the word of God, God is already speaking to their hearts. Naranasan niyo ba 'yon? Parang gaya nung sinasabi ni anak ako naman ang pinapatamaan ni Lord. Talaga siya yun. Siya yun talaga kinakausap ni Lord. Kaya right there and then, nagpabaptize siya kasi kinakausap na siya ni Lord. See? Hello, andyan ba tayo? Ang sarap yung pinili ng Diyos. Though we go through many persecutions and trials in our lives, but we have God who is backing up. Sabi ni Lord, so that the people will hear me speaking with you and will always put their trust in you. Diba ang ganda ng backup ni Lord kay Moses? Wow, Mr. Confident. Magtitiwala yung mga tao sa akin. Pagka backup ko si God. Ayan, okay? Then, of course, wala dyan. Hindi nakasulat dyan. Kaya nililinaw ko. Pero, kung tayo si Moses, if we were in the shoes of Moses, gano'n ang mararamdaman natin. Andyan yung Diyos sa likod ko. Binabakapan ako. Diba? Ano nyo? Okay. Then Moses told the people what the people had said. And the Lord said to Moses,
Go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes for the second time. For the second time. Baka naamoy na ni Lord na nangangamoy na. Sobra na. Baka naman iba na yung amoy. God is talking about consecration is setting apart. They must abstain something to face the Lord because God is holy and they must be presented themselves to God as holy. Even though in a physical na kaparaanan. Yun ang utos ni Lord eh. Yung bang wala pa namang Ajax siguro noon, ano? Wala pa naman nakalagay kasi na soap sa Bible. So, ang kanilang ginawa, malamang palo-palo, ano sa tubig, tapos kusot-kusot, yun na. Katulad ngayon, napaka-high-tech. Dati nung nung maliit ako, pinanlalaban ng nanay ko, Ajax eh. Ngayon, hindi na eh. Maliban sa panlaban na sabon, meron ng Downy pa na pampabango. Okay. Baka sa susunod, matik na. Meron ng, pagkatapos labaan ng sabon, balnawan ng Downy, baka sa susunod, may pabango na. Para pag binilad mo, suot na lang. Okay. Pag binilad mo tatuyo, hindi mo na paplansya, suot na lang. Okay. Mabango na eh. Okay. Let's continue. And be ready by the third day because on that day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. Put limits for the people. That is God's instructions. He commanded that the people to wash their clothes and be consecrated. Okay? Number 2, limit. Okay? Limit. Sabi niya, put limits for the people around the mountain and tell them, be careful that you do not approach the mountain or touch the foot of it. Whoever touches the mountain is to be put to death. May boundaries, ano? Okay? Mamamatay. Paano mamamatay? They are to be stoned or shot with arrows. Ano naman, ano? May nakahandang archer. Ayan. Gayon, panahon ngayon. Okay? Sa panahon ngayon, lalagyan mo ng barricade. Hanggang dyan lang kayo. Okay? Lakaw. Nalagpasan nila yan. Live wire. Live wire. Kawawa. Lalo na, halimbawa sa mga concert, ito lang yung limit. Nakaw. Gigibay nila yung limit yan. Okay? Yeah. Masaklap yung dati tayo, si Casilya. Silya lang, ano? Okay? Pero matindi dito Matindi dito may boundary. Hindi natin alam. Okay? Hindi natin alam kung ano yung nilagay. But just put limit. Hanggang dito lang kayo. Hanggang dito lang kayo. May nakabantay na archer. O kaya yung mga tao, imagine that yung mga nasa likod may hawak na bato. Okay? Yung mga nasa harapan, walang kahawak-hawak. Once na nalagpas yung tao sa harapan, babatuin na nila. Imagine that. I mean, hindi ganun ang senary, pero God has commanded them, they are to be stoned or shoot with arrows. Not a hand is to be laid on them. No person or animal shall be permitted to live. Only when the ram's horn sounds long, thus may they approach the mountain. So mayroong signal. Pwede na sila umakyat sa mundo kapag tumunog ang isang tambuli. Yan. Okay? After Moses had gone down the mountain to the people of consecrated, he consecrated them, they washed their clothes. Then he said to the people, prepare yourselves for the day, abstain from sexual relations. Okay? Sexual activities sa asawa. Sa asawa to. So, wala muna. Wala munang tabi-tabi. Yon. On the morning of the third day, there was
thunder and lightning. Sino ba hindi matatakot diyan? Tayo nga nagugulat tayo sa kulog eh. Eh lalo na sa kidlat. Okay? Thunder and lightning with a thick cloud over the mountain and a very loud trumpet blast. Everyone in the camp trembled. Then Moses led the people out of the camp to meet with God. And they stood at the foot of the mountain, Mount Sinai. Mamaya. Was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. So nakatago si Lord sa kabila ng makapal na usok na maitim na usok. Nakatago doon si Lord. Because pag nakita nila yung glory ni Lord, tigok lahat sila. Okay? Kaya nagtago si Lord. And the whole mountain trembled violently. As the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and the voice of God answered him. Hindi natin alam. Malamang ang sinabi ni Moses, My God, Yahweh. Malamang yun ang sinabi ni Moses. Hindi naman in-specify ni Moses kung ano yung sinabi niya. Basta na sinabi dito, as the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and the voice of God answered him. Malamang ang sinigaw ni Moses, Lord, andiyan ka na ba? Hindi naman sinulat yan. Basta as the Bible says, he spoke, and the voice of God answered him. Malamang sinagot ni Lord, pero hindi wala sa Bible to ha. Malamang sinagot ni Lord, nandito na ako. Malamang yun ang sinagot ni Lord sa kanya. Pero wala na yan sa Bible ha. Pero kung i-analyze natin yung verse na to, si Moses, kasi sa nakikita niya nangyayari, may makapal na usok, okay, na may apoy, ay siyempre, malamang ang instinct ni Moses ay, nandito na si Lord. To make sure, Lord, ikaw na ba yan? Diba? Andiyan ka na ba, Lord? And sumagot din si Lord. Hindi rin natin alam kung ano sinagot ni Lord. The Lord descended to the top of Mount Sinai, and called Moses to the top of the mountain, so Moses went up. Na, siyempre, itong verse na to, parang sa tingin natin napakadali. Pero kay Moses ay medyo may kasamang kaba ito. Kasi kung sino man ang nalagpas sa boundary, apanain, babatuin, and the Lord called him. Tingin mo, oops, kaya nagsalita si Moses, Lord, nandiyan ka naman, ikaw na nga ba yan, Lord? Kaya tinawag siya ni Lord, come up the mountain. Makiyan siya. Minsan tayo ho, in our part, in our lives, minsan may parang Moses din tayo eh. Lord, totoo ba to? Ikaw na ba to, Lord? Bago muna ako makbang, Lord, siguraduhin mo muna na ikaw yan. Okay? Lord, ibibigay ko buhay ko, pero siguraduhin mo na may mga ganun minsan sa buhay natin. May agam-agam, aminin natin sa hindi pa natin nararanasan ang umakbang na may pananampalataya para sa pagsunod sa Panginoon. Pagka dumating yung punto that wala ka nang aasahan kundi ang Diyos, the only choice you have is to step on by faith at bahala na si Lord. Darating at darating yon sa buhay niyo bilang mga lingkod ng Panginoon. Yes, of course, meron tayong yung emotion na papaano na kaya Lord, kung halimbawa mawawala ito, mawawala yan, hindi na ako ganito, hindi na ako ganyan. Kung kailan magtatanong tayo ng ganun, tahimik si Lord.
because He wants us to learn to step on the first step in our walk with God by faith. Amen. Pwede ba, gayahin yung ginawa ni Gideon? Ay, Ah, di ba marami pa siyang, nung bago siya sumunod kay Lord? Ginawa si ni Gideon, eto ang senaryo kay Gideon. Tinawag siyang mighty man of valor. Tinawag siya, mighty man of valor. Okay. Alam niya sa sarili niya, hindi siya yun. Pero narinig niya kay Lord, you are a mighty man of valor. Hindi pa nga ako nananalo even sa isang tao, mighty man of valor. Pag sinabing mighty man of valor, brave man. Okay? A soldier who have been through all the kinds of fights, fighting with the enemies. Kasi tignan mo yung mga sundalo natin, ang binibigay sa kanila pag namatay sila sa pakikipaglaban ay, ano yon? The Medal of Valor. Inuha nila yun sa Bible yon, yung valor. The word valor. Ibig sabihin, medalyon ng karangalan. Sinabihan siya ni Lord, mighty man of valor. Prinob niya na siya nga ba talaga yung mighty man of valor na tinatawag ni Lord. So, he has the right. He has the right to prove it that siya ba nga ba talaga yung tinatawag. Pero wala na ibang tao na pinagsasabihan ni Lord that time. Siya lang. Pero just to prove, totoo nga ba na ikaw, Lord, ay tinawag mo kung mighty man of valor. Kaya tinest niya. Tinest niya. Okay? Kaya kapag tinawag ka ni Lord na, sinabihan ka ni Lord na, Moses, katulad ni Moses, come, remove your shoes, because the ground is holy. Okay? Anong sabi ni Moses? Who are you, Lord? O diba? Eh may tinig na nagsasalitang ganon, hindi pa sure eh, kung Diyos nga ba yun. Eh nagsalita ang Diyos. Kaya sumunod siya kay Moses. Yun nga lang eh, kaharap, sabi ni Lord, umarap ka sa kay Pero, pumunta ka kay Pero, sabihin mo, palayain ang aking mga tao. Di pa kaagad kumbisido si Moses, di ba? Ano ginawa ni Moses? Lord, yung 5 na alibay niya. Nung nasagot lahat ng 5 alibay niya, saka lang siya kumbisido. Hindi lang yun. Meron pa. Lord, paano ko makipag-usap kay Pero? O sige, subukan mo. Practice tayo. Lagay mo yung kamay mo doon sa cloth mo. Paglabas niya, naging white as, napakaputing ketong. Pasok mo ulit. Pinasok niya. Paglabas niya, wala na yung ketong. Prinactice siya ni Lord. O, ganito ang gawin mo. Yung pastor mo, kung testing lang po ang pag-uusapan, hahayaan ka ni Lord. Natetestingin ka ni Lord. Okay? He allow you, Lord, i-prove mo kung ikaw nga talaga. Patutunayan ni Lord yun. Hindi masama yun. Para sa akin, as far as the Bible is concerned. Okay? Kasi, ang matindi, ang masama doon, narinig na nga niyang nagsalita ang Diyos sa kanya. Very clear yung instructions. Hindi pa niya sinunod si Jonah. Yun ang masama doon. Ni-reject niya yung command ni Lord sa kanya. So ano nangyari? Instead na siya yung umulam ng isda, siya na inulam ng isda. Amen. Inilunok ng isda. Okay? Question. Before we continue. Sino may katanungan po before we continue? Isa lang absent kayo, no? Si Brother Jericho. Okay. Let's continue. Oo nga. Saan siya? Umalis saglit, tapos sabi niya babalik siya ng 10:30. Hindi naman bumabalik hanggang ngayon. Kasi alam niya, hindi umaatin yung teacher sa ngayon lang. Okay. Ngayon lang. Okay, pasensya na po kayo sa mga kasi pag Saturday talaga
loaded ako. Pero nilagay ko tong oras na to. Nag-move ako ng mga schedule ko kaya para ma-attendan ko kayo sa pag-aaral natin. Okay, so praise God at nag-adjust naman yung mga dapat mag-adjust. Kung hindi, kakancel ako na yon, yung mga yon. Okay, so yun. Where are we? Okay. The Lord, verse 20, the Lord descended to the top of the mountain, Mount Sinai,